na, di ba? I think that was few weeks ago. Pinagmamalaki ni Lisa Satanas at ng kanyang mga kaibigan, nagawa na yung impeachment. Kaya ako ganito kagalit. Yang pag-aaresto nila kay Sara, hindi yan imposible. Nakita nyo na kung anong ginawa nga kay Marcoleta, dyan sa Senado, kay Bato, lahat. Plano talaga silang ipadukot at iparamdam. Gusto nilang pasuotin si Inday Sara ng kulay dilaw na suot. Katulad ni Marcoleta, katulad ni Defensor, ni Jinggoy, ni lahat sila. What's up mga kababayan, PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin si Madam Maharlika. Pinapangarap di umano ng mga bangag na maaresto ngayon itong si VP Sara at isunod na nga kina Marcoleta at former Congressman Mike Defensor itong si VP Sara sa pagsuot di umano ng yellow t-shirt ng mga nasa preso. Grabe. Na ang end goal nila mga kababayan tulad ng ginawa sa dalawang mama pahiyain no itong si VP Sara na nakasuot ng yellow t-shirt. Papayag po ba kayo nun mga kababayan? Pero bago ang lahat huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga ng mga kababayan, dagdag pa rito binalita niya na itong impeachment trial ni VP Sara luto na mga kababayan. Tinitignan na lang di man nila kung ano magiging aksyon ng mga supporter ni VP Sara kung sakaling makulong man ito. Grabe. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Officer pa si Inday Sara. Then the next day, nagkaroon ng online press con nga si Attorney Lim at sinabi niya na hinihiling daw nila sa korte na wag munang mag-issue ng warrant of arrest habang hindi pa nadedesisyonan ang jurisdiction sa kasong ito. So sinasabi niya dito na kung kinu-question daw nila yung power ng court, okay? Ang jurisdiction ng court para dito sa kasong ito at hindi pwedeng mauna yung warrant of arrest. Now, pakita muna natin ang video saglit. Pero sa maleta kongresistas, sa mga bangag, posible ang lahat. Ito yung sinabi kahapon. Tignan lang natin to saglit. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Okay. Ng warrant. Rumors, sir, na mag-issue ng warrant. And you mentioned nga po kanina na na-mention nyo na dapat ipaliwanag na doon sa Facebook, may oral arguments dapat. So, tatanong ko lang, sir, categorically speaking, are you saying that the Vice President cannot be legally arrested while in office or habang may impeachment case lang? Okay. Ang sabihin ko lang siguro, Ina, is, well, yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. Yes. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. So, pero maliban doon, pasensya mo na, Ina, ayoko nang magdagdag pa kasi nga, kasama na rin yan doon sa mga pinag-uusapan namin sa motion namin. Noted, sir. Another question lang po. Kung Nakatan yung mga balangga, pause muna natin, okay? Ako nga, di ba, nag-issue sila ng warrant of arrest sa akin. Nag-fabricate sila ng address. Kaya sabi ko sa inyo, walang imposible sa mga bangag. Kasi bendalo nga eh. Wala nang batas-batas sa Pilipinas. Tignan natin to. dininay po ng court yung motion to quash, ano po yung, or kung mag-issue man ng arrest tapos na to, warrant, tama yan. will the Vice President surrender voluntarily, or ano po yung legal move that you have in mind? Okay. Wala pa naman kaming final na decision, Ina, tungkol sa gagawing actual na action sa mga available remedies namin. Kasi marami namang remedyo na available. Tama ka na pwede mag-surrender, tama ka na maaaring questionin yung order. Sa ngayon, hindi ko pa masabi, Ina, pero lahat naman ng mga options are being considered. Yung deferment of arrest warrant. Okay, I think that's about it, mga kababayan. Okay? Pero may gusto lang akong sabihin. Ikaw putang ina ka, Jose Martinez, kasi gusto ko magmura ngayon eh, di ba? Anong clickbait dyan? VP Sara, arestohin ng mga bangag. Tanga ka ba? O ngayon mga away ako. Anong ano dyan? Ano ang clickbait dyan? Wisit na to? O bakit di pa rin mag-question mark? Mapagpatol ako today. Ano ang clickbait dyan? Sige kang hayop ka. Kakampi ka ba o bulag ka? Magising ka nga. Aarestohin, may kumakalat na nga na hurong-hurong. Na-aarestohin si Inday Sara. Ano ka? Bulag ka? Nakita mo lahat, inaaresto na? Ano ang clickbaiting dyan? Gago. Okay?
Mag-isip ka, kaya ako nandito para mag-isip kayo. Galit ka agad, sabi niya. Nakakainis, anong kadyutang, ganong kadyutang clickbaiting dyan? Oo, tulog ka lang. O sige, from ngayon, Zoro, mang-aaway na tayo ng mga hindi nakikinig. Low blood ako ngayon, pero na high blood ako. Bakit, no? Chika boom boom lang. Nakakainis, di ba? Yun ang una ko kasing nabasa. Okay, now, mga kababayan. Alright, yun ang sinasabi niya, habang nakabinbin yung impeachment issue ni Inday Sara at hindi pa ang korte, hindi pa nagde-decide o hindi pa na-resolba itong jurisdiction sa grave threat na sinasabi ng mga hayop na itong mga bangag na ito na gustong arestuhin si Inday Sara, yan yung kinagagalit ko. Dahil luto na nga yung impeachment na yan eh. Pinakidnap na nga si PRRD, hindi ka pa magising palangga. Di ba? Ang anong sabi ko noong 2023, kaya gigil na gigil ako noon. Hoy, kumilos na kayo, mga palangga ko, mga kalyado ni PRRD. Papatumba kayong lahat. Oh, nagkamali ba ako? Nag-clickbait ba ako? Punyata ka. Buhay ko na nga nakataya dito, may death threat nga ako lahat-lahat. Kinasuhan na ako ng mga fabricated. Nagalit mo ko. Nagalit mo ako. Hindi, chika lang, hindi naman talaga ako nakakaano lang, I don't know, baka mayroon ba, bilog ba ang buwan ngayon? Baka parang sinasapian ako ng ni Gabriela sila ngayon. Yun lang, walang clickbait dito kay Maharlika. Pawang katotohanan lamang. So narinig mo, di ba, yung abogado, sinabi doon sa interview from the SMNI? Di ba? Ang tanong natin, ipapakulong ba si Inday Sara? Yes. Kaya nilang baliin ang batas. Si PRRD nga, pinakidnap ng mga yawa. Narinig mo ang sinabi ni Attorney Lim. Lahat gagawin nila ang mga legal remedies na hindi nila pwedeng arestuhin, okay, ang isang impeachable officer na kasalukuyan na binababoy pa dyan sa maleta hearing na yan. Right? Dahil sinasabi niya, ito ay may limited procedural immunity. Alright? Sinasabi niya dito, dahil nga hindi pa, ano sabi dito sa balita? Dahil hindi pa nga nadidesisyonan kung may jurisdiction nga yung mga hayop na yan, kahit walang jurisdiction yung mga yan, mga kababayan, ay uhulihin o dadamputin nila tayong lahat. Sana ikaw na nga, kayo na nga ang dadamputin dyan. Diba? Kaya sinasabi niya lahat ng options, legal remedies ay aming kinukonsider. Ngayon ang question natin, mga kababayan, may legal basis ba ang argumento ng abogado ni Inday Sara na hindi siya pwedeng arestuhin habang hindi pa nalalaman ang jurisdiction ng mga binabato sa kanyang mga gawa-gawang kaso ng hayop na lisa, tanas at bangag. O ito, babasahin ko yung jurisprudence. Hayop ka na. Basa tayo ngayon ng jurisprudence. Ayon dito, hindi nag-invento ang defense. Depensa, sinong depensa? Ang Inday, ang kanyang mga abogado, doon sa concept dahil based on the 2025 Supreme Court decision involving Sara Duterte's impeachment, sinabi mismo ng korte ang jurisprudential rule na ang isang presidential officer ay hindi maaaring i-criminally prosecute habang nananatili pa sa pwesto para sa the same offense na constituting ground for impeachment. Ayan. Natuto ka na. Sinabi rin ng korte na may limited procedural immunity ang impeachable officers habang nasa office upang hindi ma-disrupt ang constitutional functions nila. Alright, ito pa. Okay? At may sinasabi din dito na na ang constitutional officers na nasasakop, okay, ng principle na yon, although sinasabi na hindi immune from eventual liability. Meaning, mga palangga, ang argumento ay procedural. Okay? Impeachment, removal muna. At then, pag after that, ay pwede na siyang managot sa regular criminal proceedings. Yan ang sinasabi ng Korte Suprema. Okay? Na after tapusin muna nila yung pag-impeach nila bago nila pa-aresto si Inday Sara. Kita mo patong-patong? Nakita nyo? Patong-patong ang mga hayop. Hindi na nakontento sa impeachment. Ongoing. Sa paila na naman si Inday ng grave threat kasi nga gusto siyang ipakulong ni Liza Tanas. Diba? Hindi, actually, hindi na ako nag-iinit sa kanya. Nag-iinit ako sa mga bangag na. Yan! Mga kababayan. Nandun, binasa ko na. Ayoko nang ulitin para tayo may kulalya. May basihan yung sinabi ni Attorney Lim. Na una, i-ano muna yung jurisdiction. Kung may jurisdiction ang korte na yan, para sa binabato kay Sara. And then,
sinabi ng Supreme Court decision, the same with the case ni Inday Sara, tapusin muna yung kanilang paglitis dyan sa kanang maletagang impeachment at kung ano man yan, then, ang ginawa ng mga hayop, kinuyog nila si Inday Sara. Lahat ng pwede, kumbaga kinuyog ng lahat. Kumbaga, tinutuslok siya. Kumbaga, tiniti siya ng lahat para manghina siya. Para magbanikluhod si Sara Duterte, baka sakaling, hindi na, sorry na po, bangag, chuchuchuchu, yung babaliktad na siya, kakalimutan niya na yung laban. Yan yung purpose niyan. Kasi demonyo at sadista yung mga bangag na yan. Parang yung kinikidnap nila. Okay? Katulad ng 4 na sundalo na bumaliktad na ngayon, according to Attorney Baligod, na mukhang kinukulong. Yung isa doon, na nakausap niya si Bot, whatever ng pangalan nun. Di ba? Baka magkamali ako ng banggit ng pangalan. Na nakakulong, yung after bumaliktad, wala ng freedom. Nakakulong sa parang isang kwarto daw, nung last time na nakausap niya, na mukhang namamaga yung mata, or namumula, or something na kumbaga hindi malaya. Okay? Yan ang ginagawa nila kay Inday Sara. Literal na tiniti nila, pero hindi nga lang physically. Tiniti nila sa pagtatanim ng mga kaputahan, mga kasinungalingang kaso. Para matalo si Inday Sara. Pero sa kabila ng pagkuyog nila kay Inday Sara, ano nangyayari? Di ba, nilalampaso pa rin niya si bangag sa mga surveys, sa trust rating, dahil sabi ng taong bayan, ang kanilang pulso ay si Inday Sara pa rin ang pinaka-the best na political leader o leader sa buong bansa. Kumpara kay bangag na nilalampaso ni Inday Sara, ano si Bag? Negative 13, negative 27. Inday, 58%. Naglalaro si Inday sa mga ganon na survey. Di ba? Ang sinasabi ng abogado nito na dapat mayroong legal na basihan ang kanilang pag-aaresto kay Inday dahil yan ang lumabas na wala pag may usok, tama ba? Pag may usok, may apoy, something like that. Alright? Kung walang usok, walang apoy, For sure, may mga intel yan, may mga plano talaga silang ipadukot at iparamdam. Gusto nilang pasuotin si Inday Sara ng kulay dilaw na suot, katulad ni Marcoleta, katulad ni Defensor, ni Jinggoy, ni lahat sila. Grabe, no? Right? Yan. Kaya ganyan sila. Gusto nila, syempre, what do you call that? Awards, satisfaction nila yun. Award nila sa mga evil nila. Imagine mo ang ganda-ganda ng ating vice-presidente na nakasuot nitong dilaw na suot ng mga hayop na yan, ng mga nakakulong. Para ipahiya si Inday Sara sa buong mundo forever. Ayan, katulad kay Marcoleta na nakasuot silang ganyan. Pero may araw yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga kakampi ni Inday Sara, lahat kayo, na may posisyon dati, may kapangyarihan, may clout, lahat. If you want to support Inday Sara, ngayon na kayo kailangan. Kaya nagagalit ako kasi since 2022 ako'y dakdak na nandak dito kasi Hoda, hindi ko pa namimit si Inday Sara. Wala naman akong care. Kung makita ko si Inday or what, before na ako'y nagsasalita, dahil di man ako nag-expect, dahil nilaban ko yung tama, dahil nakita natin na ng panahon ng tatay niya, at dyan sa Davao, maganda talaga yung ginawa nila. Not because dahil gusto ko mag-elbow to, chami-chami kay Inday Sara. That's not Maharlika. Hindi ako nag-expect ng ganyan. It so happened na kinulong nila si PRRD. Kinidnap nila, kaya nagkaroon tayo ng chance na meet natin at lalo nating minahal yung tao dahil nakita natin personally kung paano niya i-handle not only yung Davao, not only yung mga constituents niya o mga pero yung mga taong nakaasa sa kanya or umaasa na magkaroon ng pagbabago yung jutang dinimas niyong bansang napupugaran ng mga bangag ng mga kawatan. Yan ang kinagagalit ko. Di ba? Anong sabi ko sa inyo? Luto na yung impeachment. Ipinagmamalaki nga nila yan eh. Naluto na, di ba? I think that was few weeks ago. Maybe 2.5 or 3 months ago. Pinagmamalaki ni Lisa Tanas at ng kanyang mga kaibigan, nagawa na yung impeachment. Kaya ako ganito kagalit. Naku po. Grabe. Yang pag-aaresto nila kay Sara, hindi yan imposible. Nakita nyo na kung anong ginawa nga kay Marcoleta, dyan sa Senado, kay Bato, lahat. Tapos ngayon, wala kayong ginagawa. Yung mga kaalyado niya, ang iba dyan, pera-pera pa rin yung mga alpot. Kung paano makapanloko sa OFW, kung paano makabenta ng mga lot B nila, gamit ang pangalan ng mga Duterte, o yung mga kaalyado, I'm not referring only sa mga alpoterang mga yan. Doon sa mga taong malalaki, na pinagkatiwalaan ni PRRD. Yun yung issue natin. So, ang question, pwede ba siya maaresto? Yun ba ay clickbait? Pwede siyang maaresto. Although sinasabi nga, binabasa nga natin yung jurisprudence, na sinasabi ni, ano ba sinasabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, na hindi naman niya sinasabi na
Hindi niya sinasabing forever na immune si Inday Sara. Doon sa sinasabi niya na yung sitting impeachable officers habang nililitis o ini-impeach siya diyan. 'Di ba? Hindi pwedeng sabay-sabay ni Rumble na kasi nga nakalagay doon eh. Supreme Court decision. Dahil nga ongoing ang Maleta impeachment. Tatapusin muna yung proceeding na yan ng Maleta impeachment, then after that, na alam naman natin na i-convict nila yan kahit wala silang bilang, then criminal prosecution. But, dahil bendalo na nga itong mga bangag na ito, Mhm. mga kababayan, even merong mga sinasabing jurisprudential support from the Supreme Court na sinasabi ni Attorney Lim, alright? Temporarily, sinabi naman yan, hindi naman immune si Inday Sara forever. At tapusin muna yung Maleta panggigipit nila. Ang ginawa nga nila is really kuyog. Kaya ang question natin, pwede ba siyang maaresto? Aarestuhin ba nila? Clickbait ba yan? Yan ang katanungan. Kasi alam nga naman sasabihin ko, na-aresto na si Sara. Eh, that's fucking fake news. Ang tanong, aarestuhin ba nila? At pwede ba nilang maaresto si Inday Sara? Yes. Pwede nilang ikulong at arestuhin si Inday Sara kahit hindi pa convicted. Kahit hindi pa siya guilty. Kahit hindi pa siya na-impeach. Ano ang tawag dyan? Anong tawag dyan kila Marcoleta? Si Marcoleta, ang kaibigan natin, makaibigan naman natin lahat yung mga yan. Si Mike Defensor. Anong ginawa sa kanila? Convicted na ba sila? Pagpapahiya or ginagamit ang salitang pre-trial detention. Ano ang nag-convict sa kanila? Trial by publicity. Nakulong sila na hindi pa sila convicted. Mhm. Hindi pa nga nadidinig yung kaso nila eh. Okay? Kaya lagi na lang sinasabi ng mga magagaling na abogado, presumed innocent pa rin. Kasi nga, yung akusado, yung ginawa nila ng kwento, ay hindi pa napapatunayan na guilty beyond reasonable doubt. Yan ang lagi nating naririnig. Presumed innocent. Hindi pa nga guilty, di ba? Dahil, hindi pa siya guilty hanggat hindi pa napapatunayan yung sinasabi na guilty beyond reasonable doubt, sabi ng mga lawyers. So, yung kinakaso nila, grave threats. Sino ang nagreklamo? Ang mga bangag. DOJ. Merong preliminary investigation? Yes. Pero tignan nyo, di ba? Inciting to sedition, halos magkarugtong lang naman yan eh. Binasura, pero ipinipilit nila. Grave threat si Sara gustong gurgurin. Ulit-ulit na pinapaliwanag sa atin ng mga matitinong abogado na walang conditional threat ang tawag doon na kailangan magurgur muna nila si Sara Duterte bago mangyari yung sinabi ni Inday Sara. Pero sabi ko nga sa inyo, wala nang batas-batas sa Pilipinas kasi bendalo nga. Kahit walang probable cause, dahil yan ang sinasabi ng Korte Suprema doon sa inciting to sedition about it. Walang prima facie evidence. Walang probable cause na nakita, kaya basura. Then ayun, the next day may nakaredy ng mga hayop na grave threat para kidnapin o arestuhin si Inday Sara. Kasi nga may hurong-hurong na may warrant of arrest, di ba? Yes, yan yung tanong ko. Pwede ba siyang maaresto? Yes. Aarestuhin ba siya? I hope not. At sana pumantay na ang mga paa. Pero pag gusto ni Lisa Tanas at Libangag arestuhin si Inday Sara, kahit bukas aarestuhin nila yan. Kaso lang medyo, kunyari sinisilip-silip pa nila yung batas kung paano nila babaliin. Mhm. Temporarily kukulong nila, susutan nila ng kulay dilaw na damit. Ng, di ba? Dilaw ba yan? Dilaw na yan eh. Hindi naman orange, di ba? Ba't ba nagpalit yan? Dilawan talaga yung mga hayop na yan. Alright? Ngayon, ano ang gagawin? Habang nakakulong si Inday Sara, pa-file tayo ng bail naman, katulad ng ginagawa ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. So, pero nakulong na nila. Katulad ng ginawa nila kay Manong J. Sonsa. Na kinulong nila, di ba? Tinaon nilang weekend. Pinasuot nila yun, pinahiya nila. Ginamit ng mga ulaga, ng mga kakampi nila, J. Sonsa nakulong dahil dito sa defamatory sa chuchuchu. And later on, nabasura din yung case laban kay Manong J. Pero irreversible ba yung pagpasuot at pagpahiya nila ng kulay dilaw na suot ng mga bilanggo dyan? Hindi. Forever na may digital footprints na diyan dito sa social media. Sa iCloud na ginagalaw, sa cloud, digital cloud na ginagalawan natin. Yan yung purpose ng mga bangag. Although available yan, before conviction, napahiya na si Inday. Kahit isang araw lang niya o oras nila, katulad kay Manong Chavit Singson, na sinorpresa nila, hindi nga alam ng tao na kinasuhan siya. Bigla na lang sabi, may kaso siya. O, di ba, nakasmile pa si Manong. Pero Manong is 84 years old. And, I believe, maayos na yung buhay niya. Siguro, for sure, di yan na iniinda yun. Di ba? Pero para sa akin, yan ay, dahil kilala natin ng mga bangag, yan ay kanilang mga trophy na pasuotan kay Nandiyo. Kaya pag natanggal na yung mga bangag na yan, pag namatay na, hindi lang dapat dilaw ang ipasuot, saka dapat bitay sa ngalan ng batas. Kaya ang question mo palangga, I don't know, I forgot your freaking name.
I don't know kung kakampi ka ba o kalaban na nag-clickbait si Maharlika, hindi kita follower kung ganyan ka. Maghiwalay na tayo. Di ba, Palangga? Maghiwalay na tayo. Nanood-nood ka dito, tapos hindi mo pala ako kilala. Then get lost. Di ba? Lumayas ka na kung ayaw mong matuto. Hindi mo pa ba nakikita? Gugurgurin na tayong lahat. Lahat tayo inaabot. Ang mga kaibigan natin, ang mga nakikipaglaban na sana, Loren Badoy, Ari Roque, asan na si Leandro, Loren Ligarda. Yan, susunod si Robin Padilla, Senator Bongo. Kung hindi yan sila, I don't know kung paano nila gagawin. Sino pa? Alan Cayetano, Pia Cayetano, lahat. Uubo sila, tang matitira na lang yung mga demonyo. So might as well act now or else now or never. Di ba? Aarestuhin, posible talaga yan. Yan yung matagal ko na nga sinasabi. Matagal ko nang sinasabi yan sa inyo. Na kayang gawin lahat ng mga bangag, lahat, kunyari, di ba? Grabe, di ba? So I'm just worried. Kaya you have to act now. Kailangan nyo natanggalin ang mga bangag. At ipalit nyo na yan si Inday Sara dahil siya naman talaga ang mahal ng bayan. Saan ka nakakita sa kabila ng paninira nila? Sanib pwersa ang mga demonyo, mga paring mga hayok sa laman. You know, hindi man lahat. Ang mga maletagang sa Kongreso, sa Senado, na mga bumaliktad. Si Kilay, si demonyong Joel Hudas, si Onggoy, si Bilatrang Virus, si Laila na matakaw sa Sabang Bigatla. Lahat yung mga yan pinagtulungan ng Inday Sara. Nag-isa lang si Inday Sara. Nakatutok sila kay Inday Sara. Oh, mahal pa rin ang taong bayan. Ang trust rating abot hanggang langit. May probable cause ba para issuean si Inday ng warrant of arrest? Kaya may probable cause o wala. Pag ginusto ng mga bangag, aarestuhin nila. Yan. Kung pwede ko nga lang kayo pagpapaluin sa puwet, pinagpapalo ko na kayong lahat sa puwet. Dahil ang bunganga ako dito, buti na lang ngayon, hindi ako napapaos. Noong nakaraan, napaos tayo. Kami dalawa ni Harry Roque, daldal kami ng daldal. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Lahat na, isinayaw na namin. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, butod, butod, butod. So wala kayong ginagawa. You're just watching there. Enjoy the baha, you know. Na hindi naman daw abot hanggang liig. Di ba? Hindi nga daw umabot hanggang tuhod, pero hanggang liig, lagpas tao. And yung gusto nyo yan. Oh, buiset. Buiset talaga, mga bangag na yan. Kaya dapat na talagang kalusin. Dapat tanggalin yung mga hayop na yan. Ano gusto nyo ngayon? Sige, Abi. Ano pa? Wala na nga batas. Marie, how are you? Okay, Marie, mag-cruise tayo ha. Okay, para kumalma ako. Okay, ang dami ko nang nare-receive na mga inquiries sa ating cruise. All over the world, guys. Saan nyo gusto, I'll be your travel advisor. Maharlika Travel Network. We're legit, ha? We're not a fly-by-night company. We're like sindikato katulad ng mga bangag. Mga sindikato. Nagtatrabaho tayo ng patas. Yes, Romantic Moon, AFP bots. 'Di ba? Hindi malayo 'yan. Lumalis na ba si yung nag-ano kanina? Wala, nainis lang ako. Sige, patawarin na kita. Alam mo naman ako, mabilis naman ako magpatawad ko. Kakampi kita kung hindi, abot sa imo dodong. Pinatulungan nila si Sara. Hindi nila tatantanan si Sara Duterte. I'm telling you. Lahat yan, ako ang unang, hindi naman talaga ako unang nakalap. Ako yung pinaka-unang nag-expose. Dahil ako lang ang may tapang at malasakit sa inyo. Yan ang totoo, dapat sa akin yung title niya, Day. Bigyan mo ako, Day, ng award, Day, na trophy, Day. Day, Sara, baka naman. Tapang at malasakit. Since 2022, nilabanan ko. Dapat nga mayaman na akong sinap kong, nag-kiss ass ako kay Bangag at kay Satanas. Imagine mo yung mga pangit nilang mga trolls. They're talking about millions and millions. Wala pa silang direct access kay Satanas. Ako, imbitado ni Satanas, pwede na ako magpakaalipin sa kanya, nanakawin ko yung pera ninyo. For sure, ang daming nanakaw ko na dyan siguro na kung katulad ako nila, dyan sa GAA 2025, 2024, 2023. Okay? Baka meron na akong bahay sa Mars or whatever, pero lumalaban ako ng patas. That's why I work so hard para sa buhay ko. Yan nga lahat na lang ng mga small business pinapasok ko. Hindi nyo lang alam, later on, kukwento ko pag naging successful na yung mga ginagawa ko. You can't believe me, kung nabibidyohan nyo lang ang mga ginagawa ko sa buhay, sasabihin nyo, galing naman itong baklang to. But I'm not gonna tell you. Hindi pa kayo deserve na kakwentuhan kong yan. Hindi. But seriously. Okay? Habang ako nakaupo, nakahiga, I'm freaking working. Kasi mas pinili kong mabuhay ng tama. Yan ang katotohanan. Bakit mga luma akong damit, binibenta ko para sa tamang sapatas na pamamaraan. Kung tutuusin, pwede ko na yan hindi ko na inano yan eh. Diba? Kasi mga damit, okay, tapo mo na lang, i-donate mo sa Goodwill or donate mo sa Salvation Army. You know what I mean? Tapos, ba't pa ako magtatsaga dyan magbenta ng mga kung ano-anong anik-anik ko kung meron naman akong pera galing kay Bangag. Yes, Directores. Oo nga eh. I'm still working with that. Ang dami ko kasi ginagawa. Nakita nyo, nauna yung yung pagiging travel advisor ko, but I am enjoying. Ang daming mga inquiries and hopefully makasama kayo sa aming mga group tour
group cruise, at huwag kayong mag-alala. Yung pera ninyo hindi mapupunta sa akin. Direct. The design of my business is diretso sa Royal Caribbean, okay? O sa cruise ship. Hindi dadaan sa mga kamay ko. Alright? When you book, diretso kayo magbabayad. Well, I will process it. Diba? I will give you access and everything. I'm not gonna keep your money sa bank account ko. Yan ang katotohanan at walang markup. Pakikita nyo online, you can see, yung mga ganun ba drama. Kasi, yung sinasabi ko nga sa inyo mga kapalangga, kung pinili ko lang na maging kawatan, katulad ng mga hayop na yan, hindi na ako magpapakahirap magtrabaho. Lagi na lang ako nasa likod ni Satanas. Puri ako ng puri. Ay, malamang sexy-sexy mo ng hayop ka. Di ba? Ang sexy-sexy mo na kahit butod ng demonyo ka. Kasi syempre, kumakabig ako ng mali-maleta, di ba? Pwede man ako magpanggap na, si BBM, ang galing. Sila, ganun-ganun. Hindi yan kaya ng konsensya. Mamamatay muna ako bago, kahit gurgurin nila ako, hindi ko kaya magsalita sa tao, hindi kasi ako bulerang tao. I don't fucking do that. Nasabihin ko, maganda ka, pero butod ka. Sabihin ko, ganito ka, pero hindi naman, demonyo ka naman. Di ba? So, yun yung inaano natin dito, mga kababayan. So, ang question natin ngayon, maaresto ba siya? We don't know. Okay, now we talk about bangag. Yung kahapon yung mga, ano tawag dyan? Yung yung nag-speech siya dito sa, sa foreign correspondent, chuchu, yung FOCAC. Alright? Siya doon, nagkaroon siya ng presidential luncheon, chuchu, kumain, gumasos sa pera ng bayan. Doon sa event na yon, okay, inamin niya sa kanyang speech. Sabi niya, kasi tinanong siya regarding sa mga taxes o mga pinanggoyo niya, mga hindi nila binayaran sa kanilang mga nakaw na yaman. So sabi niya, I have to admit that I have neglected some of my duties as co-executor. Ito ang sabi niya. Mga kababayan, ano pa yung sinasabi niya dito? Ngayon, dahil nga tinanong siya kung ano ang kung ano yung ginagawa niya sa ano ginawa niya, binayaran ba niya mga taxes niya, chuchu. All right? So ngayon, ano ang sabi niya dito sa salitang ito, sa what you call it? Sa forum na ito. Hindi niya naasikaso kasi busy siya sa what? Sa pag-ano ng taong bayan? Sa pag-aasikaso, sa pagbibigay ng mga good services. Anong good services, bangag? Tangina, paano siya naging busy? Kung busy siya sa mga infra, dapat walang flood control. Scam. Walang flood control scam. Sana walang baha na nalagay kayo sa Guinness, okay, sa buong mundo. Sa world record, nandyan sa media, na ang buong Metro Manilaan ay nilamon ng basura. O lumutang ang mga basura, tapos magyayabang si bangag na waste to energy. Gagawin natin yan, ang mga basura, gagawin nating energy.